Ito yung unprocessed gold na na-discovery natin mga katiits. So napakaganda nito mga katiits, bihira lang tayo makakita nito. So panoorin nyo itong video na ito hanggang sa dulo mga katiits. So magandang araw mga katiits, so welcome dito sa ating channel. So for today's video mga katiits ay pinuntahan ko isang area na kung saan ito ay area na isa ating katiits. Okay, so dito mga katiits, yung bubungad sa akin pagdating ko dito is itong areang ito. Yan o, diba yung kanyang ground ay napaka plain, so bihira lang tayo dito makakita. So napaka plain nito, tapos dito sa unahan yang batong iyan, yan yung napansin ko na kakaiba sa lahat yung mga bato na hindi siya normal na bato na mayroong kakaibang hugis. So dito ako ay nagtaka, so tiningnan ko dito itong harapan. So ang napansin ko dito, mayroon siyang mga butas-butas. I don't know if noong unang panahon pa itong mga butas-butas na ito or bago lang ito. Pero isa lang yung nakikita ko dito mga katiits. Itong areang ito ay hindi normal na made of nature. So para itong ginawa or sinemento, parang meron silang itinatago dito mga katiits, dito sa harapan ng batong ito. Yan maraming butas-butas, tapos meron pa siyang mga linya. So dito, ang batong ito yung nag-agaw pansin sa akin pagpunta ko dito. So tiningnan ko lang ito. Tapos dito ako inuna ko yung itong mga linya na maliliit na line na nagtuturo sa mga butas. So na-realize ko dito na maybe yung treasure dito ay inilagay nila dito sa mga butas-butas. Meron kasi itong mga butas mga katiits yan malalim kasi ito mga katiits. Tapos napuno na siya ng putik o mga lupa, mga balas-balas, tapos mga bato dahil sa matagal na ito, tapos parating bumabaha kapag umuulan, kaya yung kanyang butas ay natabunan. So dito ang aking napansin, mayroon siyang mga linya na nagtuturo sa butas. So possible na mayroon silang inilagay dito sa ilalim. Kasi yung sukat nito mga katiits ay itong mga butas ito ay napakalalim nito. Hindi ito mababaw. So yan sinubukan ko pang kunin yung mga bato na nalagay sa ilalim. So pinalo-palo ko itong mga katiits. Yung purma nito ay mga balas-balas na may halong putik, mga lupa mga katiits. Yan kasi yung ginamit nila nung unang panahon mga katiits, hindi pure na mga balas-balas. Yung iba hinaluan pa nila ng mga lupa para dumami yung kanilang simento, para hindi sila magkulang mga katiits, kasi nandito ito sa gitna ng creek, dapat magtipid sila ng kanilang mga kagamitan. So dito ay pinuntahan ko yung harapan ng bato. Okay? So itong harapan ay napansin ko dito na ang batong ito ay isa pala itong treasure mark na bato. So ano ba yung treasure mark na bato mga katiits? So yan yung mga bato na ginawa para magsisilbing palatandaan na itong areang ito, dito sa harapan, mayroon ditong nakatago na treasure. Okay? So yun yung mga basic na ibig sabihin yan. So dito, yung likuran ng bato mga katiits ay maraming puno. So wala akong naisip dito na puntahan, pero biglang pumasok sa isipan na baka mayroong kakaibang sign dito sa likod.
Kasi dito sa harapan, mayroon siyang mga hugis na hindi mo maintindihan. So nagpapahiwatig lang ito na mayroon ditong treasure. So itong batong ito mga katiits, hindi kasi ito mga normal na bato eh. Minsan mga simento ito. Tapos nilalagyan ng giveaways. Yan o. Tapos sinaluan nila ng kemikal para maging solido at magmukha ng bato. So napakaganda nito. So dito ay napasyahan ko mga katiits na puntahan yung likod, baka mayroon akong sign na makita. So dito sa likod. So pagtingin ko dito ay ito lang yung aking napansin. Pero sa ibaba, mayroon pala ditong unprocessed gold mga katiits yan no. O di ba? Klarong-klaro. Mayroon siyang kulay na gold na nakadikit sa isang bato. O klarong-klaro mga katiits, di ba iba yung kanyang kulay kaysa dito sa kanyang gilid. Yung bato, yung kulay ng bato ay iba. Yan o. O di ba klarong-klaro. So ano ba ito mga katiits? So bibigyan ko kayo ng idea kung mga ibig sabihin nito. Ito yung mga giveaways. Minsan, hindi lang ito yung kanilang inilagay. Meron pa itong laman sa loob. Yung iba, meron pa itong laman sa loob. Ang ibig sabihin nito, nagtunaw sila ng gold mga katiits. Halimbawa, mga bulyon, tinunaw nila tapos idinikit dito sa likuran ng bato. Para magsisilbi itong marker o palatandaan na ang batong ito ay mayroong laman na isang treasure. So kapag mga treasure hunter na kukunti lang yung kaalaman tungkol sa mga sign, hindi na nila ito babasagin ang bato. So ang kukunin lang nila yung yung maliit yan na nakadikit sa likod ng bato. So yun lang yung kukunin nila mga katiits, hindi na nila yan basagin kasi mayroon na silang nakitang gold. So hindi na nila yan kukunin yung iba, hindi na nila hanapin yung big deposit kasi mayroon na silang nakuha. So ito yung purpose nito mga katiits, para hindi na natin hanapin yung big deposit. So nagtunaw sila ng gold tapos ididikit dito sa likod para hindi na natin hanapin yung malaking deposito. So dito sa harapan ay makikita natin na kakaiba yung porma. So ito yung may mataas na posibilidad na dito sa harapan ng bato, dito nila itinago. Okay? So napakaganda, di ba? So yan o. Klarong-klaro, i-observe niyo mabuti mga katiits, ano? Ang kanyang kulay ay normal na gold color, you know. Mayroon siyang mga lumot. Nilumutan ng mga katiits, ano? Kasi noong unang panahon pa ito, hindi mo siya basta-basta makikita kapag hindi ka pupunta sa likuran ng bahagi mga katiits. Kasi maraming puno. Tapos madilim. Madilim ito mga katiits, hindi ito klaro. So hindi mo talaga siya makikita ng klaro kapag hindi mo siya pupuntahan ng malapitan. So ito yung mga katiits, ito yung magandang halimbawa ng mga bato na nilalagyan ng giveaways. So yung ibang tao ay ang kukunin lang nila yung nakadikit sa likod. So hindi na sila maghahanap ng ibang gold kasi mayroon na silang nakita eh. Ito yung purpose nito, giveaways, pamimigay mga katiits para hindi na natin hanapin yung big deposit. So dito ating mapapansin na mayroon talagang kakaiba dito sa batong ito. Mayroon pa siyang mga pa-curve na mga hugis o sign. So napakaklaro na mga man-made ito. So dito sa harapan ng bato yan So napakaganda nito. So
dito talaga sa likod nakalagay. So, huwag niyo kalimutang mag-follow, huwag niyo kalimutang mag-like sa ating page and then sa ating YouTube mga ka-TH, at mag-subscribe na din kayo. So, bisitahin nyo rin yung ating Facebook page at huwag nyo kalimutang mag-follow. So, Ijinamoto na dito sa description yung link. Okay? So, maraming salamat sa panonood mga ka-TH. And see you to our next video. Okay?